Sa mga araw na ito ay sumama pala kami ni Hussein sa paghatid kay Randara niya papunta doon sa kanilang eskwelahan. Sumama pa rin pala ang aking biyanan kasi may bibilin siya doon sa palengke. Itong kasama nila Randara niya ay kanilang mga pinsan ito at ang kanilang eskwelahan pala ay medyo malayo sa amin. Kailangan talagang magising sila ng maaga para hindi sila malate at hindi rin sila maabutan ng traffic. At dito na nga kami sa may tulay. Tingnan nyo naman ang tulay guys. Ang ganda tingnan ng tubig at saka may mga bahay nga sa gilid nito. Baba! Ingat ka! Baba Randa! Ayaw ka daw yan eh. Dito na nga kami sa kanilang eskwelahan at nagsibaba na nga sila dito at pagkatapos pala namin dito ay pumunta na agad kami dito sa may palengke. Bus na pala yung kape namin at saka asukal kaya naman itong mister ko ay bumaba rin siya at bumili na nga siya nitong kape at asukal. Di talaga mawala itong coffee at asukal dahil nga itong mister ko ay coffee lover nga siya. Nang makabili na nga siya ay pumunta na siya dito sa motor at ako naman ay bababa dahil bibili nga ako nitong kakanin. Paborito ko palang bilhin dito ay puto sana kaso wala kaya ito na lang ang binili ko. Gawa din naman siya sa balanghoy. Mamaya kasi pagdating namin sa bahay, magkape ako tapos ito nga yung partner niya, itong kakanin. Malik na rin pala ako dito sa motor at inyo naman itong si Jose, nasa taas na siya ng motor, nasa tuktok na talaga. Dahil pag ang mister ko ang magbantay sa kanya, ay hindi talaga niya ito mahihindian sa mga gusto niya. Fast forward, nasa bahay na kami at ito ngayon ang aking gagawin. Itong CR namin pala ay hindi pa tapos. Wala itong dingding kaya gagawin ko na lang ng paraan ng igawin kong dingding dyan. Ito nga yung sako. Wala pa kasi kaming budget para dito at kung meron man ay nagagamit palagi. Ganito talaga tayo mga nanay, no? Kung ano-ano nakikita natin sa bahay na ayaw natin ay gagawan talaga natin ng paraan. Kahit na sako lang ito guys, pero baka aabotin ito ng ilang taon. Saka na lang namin to papalitan pag may pera na talaga pambili ng ano diyan, ng plywood. Sako ng bigas pala iyan, ginunting ko lang sa gitna tapos nilagyan ko ng tamtak sa bawat gilid niya. Dalawang sako ang nagamit ko diyan. Pagkatapos ko palang malagyan ng mga sako ay nilagyan ko pala ito ng kortina. Para naman maganda tingnan konti, hindi yung sako lang talaga yung nakikita mo. Yung ilalagay ko palang kurtina dyan na stain curtains na nabili ko lang sa Shopee. Medyo natatagalan nga ako sa paglagay ng sako na iyan dahil nga ako lang mag-isa tapos nagbabantay pa ako kay Hussein. Andyan lang si Hussein dyan sa tabi ko. Pahinto-hinto nga ako habang ginagawa ko nga ito dahil nga saway ako ng saway sa kanya. Ang likot-likot laging umaakyat dyan sa may hagdan. Nga pala guys, may sasabihin ako sa inyo. Dito na pala ako magba-vlog ngayon. Dito ko na i-upload ang lahat ng aking mga mini vlog dahil doon sa FB profile ko ay meron nga itong violation. Sana po, patuloy nyo pa rin akong suportahan dito sa bago kong page. Kung nanood ka ng aking video at tinapos mo ay maraming salamat po. Time na ito ay malapit na pala akong matapos. At tingnan nyo naman si Hussein, kukunin niya yung camera dyan. Lagi nga akong nagsisigaw. Sabi ko wag mong kunin. Pero ang kulit talaga, hindi nakikinig. Sa mga oras na yan ay nangangawit na nga itong aking kamay at itong aking mga tuhod. Dahil kanina pa talaga ako dyan, nakatayo. Nagpa itong batang malikot. Sobra. Ito na nga guys, patapos na ako. Alhamdulillah. Yun lang, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-follow. You're my sweetest addiction, strongest inspiration, and I love